birthplace and the family's birthplace. Naging madamdami ng turnover ceremony kanina nina dating Justice Secretary Raul Gonzales at ang bagong secretary na si Agnes de Vanadera. Tunghayan ito sa Express Balita mula kay Jinky Baticados. Formal nang isinali ni outgoing Justice Secretary Raul Gonzales kay incoming DOJ Secretary Agnes de Vanadera ang posisyon bilang kalihim ng kagawaran ng katarungan. Kanina, kasabay ng flag raising ceremony ng ahensya, isinagawa ang maikling programa para sa naturang turnover. In the Ecclesiastes, it says that there is time for everything. There's time to be born, there's time to die, and in between there are changes that can take place in the lives of people. This event is one of those changes contemplated in the Ecclesiastes. Naantig naman ang damdamin ng lahat ng halikan pa ni Gonzales ang bandila ng kagawaran bago ito ibinigay kay de Vanadera. Sinabi ng kalihim na naging masaya siya sa loob ng 4 na taon at 10 buwang paninilbihan. Inaasahan umano ng kalihim na gagawin pa rin ng buong ahensya ang misyon upang maibigay ang katarungan lalo na sa mga nangangailangan. For all of us working in the Department of Justice, in our other offices where justice must be served, this is a continuing mission for us. Malugod namang tinanggap ng bagong kalihim ng Justice Department ang mga hamon. Anya, pagtutuunan ng kanyang pansin ang programang Bantay Katarungan. Hindi rin umano niya pababayaan ang mga kaso sa droga, insurgency, human trafficking, media killings at maging ang Dacer Corbito case. Magpo-focus tayo sa mga kaso na kailangan marisolba at mabantayan. Nangungunan dito siyempre ang media killings dahil ito naman ay nakikita natin parang hindi pa humuhupa. Kasama dito yung Dacer Corbito. At dahil unang araw ni de Vanadera, trabaho na rin ang kanyang inatupag. Una na niyang pinirmahan ng isang dokumento na nagtatakda ng preliminary investigation para sa kaso ng pagkamatay ng kapatid ng aktres na si Rochelle Barameda. Ako si Jinky Baticados, Nagbabalita Express. Ipinagutos na ni Justice Secretary Agnes de Vanadera ang pagsasagawa ng malalimang investigasyon hinggil sa kasong pagpatay kay Ruby Rose Barameda Jimenez, kapatid ng dating beauty queen na si Rochelle Barameda. Inatasan ni de Vanadera si Senior State Prosecutor Theodore Villanueva na pangunahan ang investigasyon na sisimulan na sa Hunyo 26. Matatandaang nito lamang nagdaang linggo, natagpuan ang katawan ni Jimenez na nakasilid sa isang drum at nababalutan ng simento. Sa ibang balita, sinampana ng grupong Environmental and Social Justice Advocates ng reklamong conduct prejudicial to public interest at violation of oath sina Manila Mayor Alfredo Lim at Vice Mayor Isko Moreno. Ito dahil kinatigan nito ang ordinansa ng mga konsehal ng Maynila na layong panatilihin ang dipo ng 3 higanting kumpanya ng langis sa Pandacan. Giit ng grupo, lubhang mapanganib ang nasabing oil depot dahil bukod sa naglalaman ito ng mahigit 300 milyong litro ng petrolyo na posibleng sumabog at mabilis na kumalat sa komunidad. Malapit pa ito sa Malacanang at maaaring atakihin sa lupa man, tubig o sa himpapawid. Hindi rin daw tama ang paglabag ng mga ito sa inisyong kautusan ng Korte Suprema na bumabaligtad sa ordinansa ng Maynila. Personal naman na binisita ni AFP Chief of Staff General Victor Ibrado ang mga sundalong nasugatan sa sagupaan ng militar at Abu Sayyaf noong Sabado sa Sulu. Ito ang Express Balitang hatid ni Marwin Lianza. Ipinagutos na ni AFP Chief of Staff General Victor Ibrado ang mas pinaigting pang-operasyon laban sa grupong Abu Sayyaf sa Sulu. Ito matapos na bumisita ang general sa 17 sugatan at 7 nasawing tropa sa pang-aambos noong Sabado ng umaga sa Indanan, Sulu.
Isang PNP Special Action Force at 6 na Philippine Marines ang namatay matapos na tambangan ng mahigit sa 100 miyembro ng ASG na armado ng matataas na kalibre ng baril at nakasuot ng Black Panther uniform na kadalasang suot ng MNLF o ASG na nakabase sa lalawigan. Kasalukuyang nagpapatrolya noon ang PNP Special Action Force at Marines sa patuloy na paghahanap kay Eugenio Vanyi, ang natitirang ICRC member na hawak ng mga teroristang grupo. 6 naman sa ASG ang napatay kabilang ang kapatid ni Albader Parad na si Salam at 3 anak ni Dr. Abu na sina Ting, Magdar, Jundail at Armida. Naniniwala naman ang AFP na buhay pa si Vanyi at ang grupong nakasagupa ang may hawak sa Italianong pare. But then sigurado tayo na ito yung grupo na bumihag dito sa 3 workers ng ICRC. Marami na kasi tayong mga nakuha ng mga evidences. Katulad ng mga gamit ng itong mga kidnap victims na ito, doon mismo sa kampo ng grupo nitong si Albader Parad at ni Dr. Abu. Nakakatakda namang dumating anumang oras ngayon sa Manila ang mga nasawing Marines. Ako si Merwin Lian sa Nagbabalita Express. Mahigit sa 1,000 distressed na overseas Pinoy workers pa rin ang nananatiling stranded sa gitnang silangan. Ayon sa grupong migrante, ito'y kahit pa mayroong mass repatriation na sinimula noong Biyernes kung saan 150 ang napauwi ng pamahalaan pabalik sa Pilipinas. Para sa kanila, long overdue na ang mass repatriation dahil napakarami pang nangangailangan nito. Giit pa ng migrante, dapat ang mga recruitment agency ang pangunahing responsable sa pagpapauwi ng distressed OFW sa bansa. Itutuloy na ng Kamara ang plano nitong pag-iimbestiga sa Spanish gaming firm na Meridian Vista Gaming Corporation. Ayon kay Camarines Norte Representative Liwayway Binzons Chato, questionable kasi na nakarehistro ito bilang small town lottery operator sa Cagayan Economic Zone Authority pero illegal itong nakakapagpatakbo ng high alay sa lugar. Ayon naman kay Attorney Raymond Fortun, abogado ng Meridian Vista, walang illegal sa ginagawa ng kumpanya dahil itinatadhana ito mismo ng SESA. Handa rin daw ang pamunuan ng Meridian Vista na humarap sa anumang congressional inquiry hinggil sa nasabing issue. Agora nang pinasususpindi ni DPWH Secretary Hermenes Ebdane ang 60 civil works contractors ng ahensya na lumabag sa 3-strike policy pagdating sa procurement ng civil works projects. Ayon kay Ebdane, bigo kasi ang mga ito na patunayan kung bakit hindi dapat isakatuparan ang rekomendasyon ng Bids and Awards Committee na pagbawalan ng mga ito na lumahok sa mga proyekto ng gobyerno. 1 taong masususpindi ang naturang mga contractor. Magbabalik ang Express Balita makalipas ang ilang paalam. Pad ng panibagong oil price increase ang independent player na Flying V mamayang hating gabi. Piso ang idadagdag sa presyo ng kada litro ng diesel at gasolina. Dahilan daw ito ng patuloy na pagtaas ng presyo sa pandaigdigang pamilihan at under-recoveries nila nung nakaraang 2 linggo. Ayon sa Department of Energy, pataas pa rin ang trend ng presyo ng langis sa world market dahil sa pagtaas ng demand ng mga malalaking bansa. Unti-unti na kasi bumabawi ang ekonomiya ng mga ito, ngunit hindi naman daw tataas ang presyo kagaya nung nakaraang taon.